Galab shoutout sa ating lahat nandyan at kumusta mga kadidis ko. Yung mga tunay totoong didis, no? Mga ganyan ano, na mga kwentong banateros, no? Yan, yung mga banateros dyan na laging expect sa sariling nasa fly high. High butterfly, o, diba? Oo nga, banat bay. Jay Guevara at Boss Dada. Sige nga, try nyo nga. Banatan nyo nga ng banatan yan si Lisa Smugs. Lisa Smugs, hindi pala si Lisa Palaka. Anuhin mo lang. Ipakita nyo lang sa amin ng mga Pilipino na mga pro-Duterte. Okay? Ipakita nyo sa amin. Kasi puro kayo banat sa mga bisakiros, sa mga Bisaya. Alam nyo, ang liit talaga ng tingin nyo sa aming mga Bisaya. Sa totoo lang. Try niyong banatan kami. Try niyong banatan pala. Kasi nga pala, binanatan ka na nga, nag-respect na, di ba, mga Bisaya. Bisaya, go. Ganun. Subukan mong banatan si Lisa Palaka at si BBM. Sasabihin mong, bangag, bumaba ka na, bangag, mag-resign ka na. Magpa-hair follicle drug test ka, ganito, ganyan. Kasi nga, para malaman namin kung tunay at totoo ka talaga na hindi ka bayaran. No, banat bay. Ito naman si Jay Guevara na to, talagang saling pusa, ang hilig-hilig. Kahit na ang layo-layo ng version, alam nyo, sa totoo lang, nakakahiya kayo dyan. Bakit? Ang pinapalayas nyo, Bisaya, si Bisdak. Si Bisdak ay nasa Isiminay. Na, alam nyo yung bagay na dati si Atty. Roque, gusto nyo alisin, gusto nyo siraan si Atty. Roque. Kung hindi ka kinasuhan ni Trillanes, banat bay, hindi ka siguro makikipagbati kay Atty. Roque, promise. Kasi nga, inaaraw-araw nyo rin sa Atty. Roque, di ba? Ang lit-lit ng tingin nyo, attorney na ngayon eh. Kaya ang tingin mo sa iyong sarili kasi, banat bay, ikaw ay napakataas eh. Ikaw ay masikat. Ikaw naman, Jay Guevara, nakikisakay dahil kailangan mong pera, gago. Nakamotor ka na nga, di ba? Nang dahil kay banat bay, di ba? Di ba? Magkano bili mo? Magkano palang bili niya sa'yo? Yun. Aminin mo man o aminin mo talaga. No? Isa ka rin na atakdog, di ba, banat bay, gago. Wala kang choice sa kadahilanan na ikaw ay nakatanggap ng pera galing kay banat bay. Ikaw rin, Boss Dada, di ba? Nakatanggap ka rin ng pera galing kay banat bay. Kung hindi dahil kay banat bay, hindi kayo makakapasok sa Isiminay. Kasi nga, kung hindi si banat bay, sip-sip, doon sa mga Duterte, hindi kayo makakapasok sa Isiminay. Ganun lang yun. Ang kakapal ng mga amats nyo, ang kakapal ng mga pagmumukha nyo, ikayo'y mga talagang tunay at totoong mga bayaran o ECDC. Ganun naman talaga eh. Kita naman sa mga pagmumukha nyo, the way kayo magsalita. Bakit? Hindi ba namin napapansin na hindi nyo binanatan si Bangag? Maliwanag na lahat-lahat nandoon na nga kahit nga si Senator Bato de la Rosa Di ba naniniwala nga siya na yung inilabas ni Agent Morales ay talagang genuine, legit. Kasi siya yung nagpapakatotoo na siya yung nandoon sa dapat may operation na nga eh. Andun siya sa investigation, siya ang pumirma sa investigation. Pero anong ginawa nyo? Binanatan nyo si Agent Morales. Binanatan nyo si Maharlika. Si Maharlika ang tunay at totoo na talagang tunay at totoo ang mga source niya. Mga relevant na, kayo wala. Inggit ka lang. Or, nabayaran ka na. Bayad ka na ba o bayad ka na talaga? Hindi ba? Ganun lang yan. Aminin mo naman sa sarili mo. Banat bay. At ikaw na Jay Guevara, tsaka ikaw Boss Dada, mga atakdog kayo. Aminin niyo man o hindi, atakdog talaga kayo. Pasalamat lang kami kay Jojo de Guzman. Talagang promise. Si Jojo de Guzman ay iba.
Yes, may sarili siya, no? May sarili siya. Guys, ako wala akong ano kay Jojo kasi kilala ko si Jojo. Ang kaming magka-batch nung 2020, si Jojo ako tsaka si Spencer Lacalle. Yung the rest nun, nandun na sa kabila, bayad na, bayad na. Tapos yung yung iba naman hindi naman halos nagbablog. Pero yung nagbablog talaga ngayon na nakikita nyo, si Spencer Lacalle at si Jojo Di Guzman. Yun. Pero nakakapagtataka lang dito, bakit? Since nung nawala siya bigla na nagpunta siya ng Amerika, kasama si Mocha, at nag-bike sila doon, nagmotor-motor sila doon, ganon. Biglang, yung nagpahinga siya, tapos at the end, hindi talaga siya active na bumabanat dito sa papalakpakan pa nga. Tapos, hindi na siya tumatawag ng kung ano-ano dun kay Marcos, kay Bangag. No, mayroon na talagang president, si Pangulo, Tapos, ang tawag mo na kay Palaka ay First Lady. Gago, papalakpakan daw kung ano nung nagawang maganda. Ano namang nagawang maganda ng mga hayop na yun, puro kasinungalingan naman. Hindi naman sa kung may magandang nagawa si BBM, okay, whatever, no? Kung may naganda siya, given, na may nagawa siyang maganda. Anong maganda doon? Yung travel. Pagkatapos noon, yung travel na proposal, pero wala namang nangyayari. Di ba? Sentido komon, banatbay at mga banatiros. Kayo mga banatiros, kung kayo'y nandun ngayon sa high butterfly kayo ngayon, yung parang nag-iisip kayo, ano ba talaga si banatbay? Guys, isip kayo ng isip. Punta kayo kay Jojo, mas mainam pa. Nandun kayo nakatutok kay Jojo, kay Buster, I don't know si Buster, kasi si Buster Bisaya din yan eh. Si Buster din yan ng isimin eh. Pero, isa lang ang masasabi ko, ang taong may sentido komon o yung tao talagang merong matinong intellect, pinag-iisipan ng maayos lahat ng mga sasabihin at lahat ng pakikinggan mo sa mga vloggers, lahat ng makikita nyo sa mga vloggers, dapat isipin nyo yun, timbangin nyo. Bakit nga ba ganito? Bakit nga ba ganyan? Guys, huwag nyo sabihin sa aming mga vloggers ay hindi kayo dapat mag-away-away. Dapat magkasundo kayo. Hindi yun dun. Hindi yun ibig sabihin na mga vloggers magkasundo dahil nga para kay President Duterte. No, it's not. Kasi nga nakikita mo both sides. Kasi nga, the way, kung sino yung sulit na bumabanat ngayon sa administrasyon ni Marcos, ni President Marcos, no, nitong si Bangag Marcos, alam nyo, yun ang binanata ng grupo nila ni Banatbay. So, doon timbangin nyo. Why? Bakit? Bakit nila, yun ang tawag na pinoprovoke. Pinoprovoke nila. Kumbaga, hindi pala pinoprovoke, kumbaga, hinaharangan nila na ayaw nilang magsalita yung mga sulid na mga anti-Marcos. Yun ang nakikita ko eh. Kasi ako talaga nag-o-observe. Kasi since nung natigil nga ako sa pagpo-political blogger, politics issue, medyo lutang ako, yung kumbaga, loading ako sa lahat ng mga sasabihin ko. Hindi ako ready. Mas ready ako sa walwalan community. Pero, kumbaga garbage na kasi yung walwalan community kung naandun pa ako. So, I don't care nga kung nagsa-start na naman ako ngayon. No? Ang importante na malaman yung sasabihin ko. Yun. So, ang point of view ko dito is, tingnan nyo yung Banatero at yung Bistakiro. Dalawang kupunan na pinag-uumpog. Hindi ko sinasabi pinag-uumpog, kundi gustong Banateros na ihiwalay ang Bistakiros doon sa mga DDS. Sinisira nila. Then, yung grupo nila ni Maharlika, kasi syempre kasama na ako doon, no? Yung mga grupo ng mga abogado na naniniwala doon sa mga inilabas ni Maharlika at ni Sir Jonathan Morales, mismo medyo inaano nila na para hindi irrelevant yan, hindi yan, sure kayo dyan, baka naman yan, ganito, ganyan. Tapos, ang point lagi ni Banatbay,
nasisira ang mga Duterte nang dahil sa mga, no. Kasi kahit mismo si Inday Sara, direct niyang sinasabi na cocaine. Hindi nga siya nag-iisip at nag-aatubit, nag-aalinlangan to say cocaine. Yung inilabas niya talaga, yung hindi na siya nagpupulburon, guys. Cocaine. 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 Okay? Cocaine. Yon, ganon. Nagpapakita pa nga siya nang umiinom siya ng coke. Ito namang si nakalimutan ko tuloy yung dating Comelec chairman. Si Comelec chairman Guanzon. Ginawa naman ni Guanzon, pulburon na naman. Oh my God, actually dati pa yan uminom siya ng coke. Makain siyang pulburon, hindi pa pulburon yun. Alam mo, nakakaano lang ba guys? Sa totoo lang, no? Dapat timbangin natin. Kasi nga, tayo, gusto natin na i-force na magkakaroon tayo ng people's power. Kung ayaw niyang mapatalsik, siya yung magre-resign. Pero tingnan niyo kung ano ngayon ang ginagawa nila. So ngayon, nang-aano na sila, kumbaga nanginginig na yung mga buntot nila. Ganun lang yon. So, banat bay, go lang nang go. Hi, butterfly. O, diba? Magkano kaya? O, magkano ba talaga ang natanggap mo? Gago. O, diba? Ganun.